Mayroon tayong bisita from Japan, si Sister LB. Sister LB, good morning. Good morning po. Okay, good morning. It is our pleasure na naka-join ka sa pag-aaral. Well, tayo papasalamat kasi nga ang prayer ay mabisa ang panalangin alam nyo sa part po kasi ng pastor, lalo po ako po ay risky po kasi ba yung danger po sa isang pastor na nagtuturo po ng mali. Kaya mahirap po maging pastor kung ang itinuturo mo po ay mali. Kaya nag-ingat po tayo ba? Dahil instead na dalhin natin ang tao sa langit, at dinadala natin ang tao sa impyerno. Kaya very careful tayo doon ho sa pagpapaliwanag po ng Bible dahil mayroon kasing mga nagtuturo po ng Biblia out of 100,000 na mga nagtuturo po ng Bible, wala silang basta sila ay nagtuturo lang. Ay sa part ko kasi ako ay very ako strict kasi ako sa pagtuturo ng dahil naalala ko yung sinabi ng Panginoon ba na huwag katakutan ang pumatay. Sister LV, do you have a Bible with you? Meron po. Meron po. Okay, so kindly open your Bible in Matthew chapter 10 verse 28. It is Tagalog, English, or Japanese Bible? Tagalog po, Okay. Pastor. Okay. So Matthew chapter 10 verse 28. In the book of Matthew. Kindly read your Bible. Matthew chapter 10, verse 28. Verse 28 po. Ito po. At huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapwat hindi nakakapatay sa kaluluwa, kundi bagkus ang katakutan ninyo yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno po. Okay, thank you, Sister D. So, according to Jesus Christ, it is important the pneumaticon than psychicon. It means it is very important about your spirit, your soul and spirit than your body. So, ako ay concerned ako doon sa langit at impyerno. The more na ako nagtuturo po ng Biblia, the more na ini-emphasize ko po yung langit at impyerno. At ini-emphasize ko po yung soul and spirit. Kasi ito kasi siyang pupunta sa langit at saka pupunta sa impyerno. Yung mga tao po nasa relihiyon, wala po silang concern diyan. Ang trabaho nila basta sila'y magturo. Lalong ini-emphasize yung part nila. Ako po hindi po ako nag-emphasize ng part ko, Ang ini-emphasize ko po yung part po ng Diyos. Ano ang gusto ng Diyos? Kaluluwa mo at spirit. Wala naman, hindi naman concern ang Panginoong Hesus sa iyong katawan Bakit? Ano sabi niya? Huwag mong katakutan ang pumatay ng iyong katawan. Ang katakutan mo, pumatay ng iyong kaluluwa sa impyerno. So sa part ko po bilang pastor, ako ay concern ako
sa kaluluwa ng tao at spirit ng tao. Hindi ako masyado doon sa, kasi lahat naman kasi ng tao yung mamamatay eh. Ang ayaw ko sa isang tao pag siya'y namatay, ang kanyang kaluluwa pupunta sa inferno. Kasi most of the people kasi, hindi nila alam na mayroon hong langit at may impyerno at ang iyong kaluluwa at spirito mo ay pupunta roon. Kaya most of the time, yung mga tao po, gatherings lang. And second, yun yung tao, gusto nila yung gusto nila. Hindi nila gusto yung gusto ng Diyos. Okay. O, may Panginoon ako. O, relax ka lang dyan, Panginoon. Minsan pa nga, binibigyan pa ng condition eh. Panginoon, pagalingin mo lang ako. Lutasin mo yung problema ko, maglilingkod ako sa iyo. Hindi po eh. Ang tao po may righteousness. Sister LB, mayroon niyang righteousness. Ako may righteousness ako. Pero yung all ng righteousness ng tao po ay hindi po yan kinukonsider kasi ng Diyos eh. Ang kinukonsider po talaga ng Diyos na ito lamang po ang tanging paraan. Una, makilala mo ang Diyos, masisigurado mo ang langit. Maayos ang buhay mo. Isa lang po talaga eh. Ay tinuturo po ng Biblia na ito naman po hindi itinuturo talaga ng relihiyon. Wala pong relihiyon nagtuturo nito eh. Kasi ang relihiyon nga po, just only for gatherings. Get together. And then after all, uwi na. Wala na. Okay. Now, titingnan natin ang 1 Corinthians chapter 15. Sister Ivy, again and again, kindly open your Bible in the book of 1 Corinthians chapter 15, verses 1 to 4. Kindly read that verse, Sister Ivy. 1 Corinthians Chapter 15. chapter 15 verse ano po, Pastor? Verses 1 to 4. 1 to 4. Okay. Sige. Ito po, ngayoy ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, sa inyo namang tinanggap, na sa nawa ninyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman nito'y iligtas kayo kung matyaga ninyong ingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Maliban na kung kayo'y dataya ng walang kabuluhan, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang sa akin naman tinanggap, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan, at siya'y inilibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Thank you, Sister Ivy. Let us pray. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Salamat sa buhay ni Sister Ivy. Katagal po ng panalangin ng kanyang magulang, kapatid, na someday somehow ay magkakaroon siya ng pagkakataon na mapakinggan po ang Gospel of Salvation. The Gospel of Salvation is this: Christ died on the cross just because of our sins. That's why, Panginoon, this is the only way na maintindihan namin ang aming sitwasyon bilang tao at maintindihan namin ang bahagi ng Diyos bilang responsibilidad sa amin. Kaya salamat po at buksan niyo po ang aming mga puso't isipan na makakagalaw ang Santong Espiritu upang malaman namin at maintindihan namin ang inyong pong salita. Patawarin niyo po kami, marapatin niyo po kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Now,
Sister Ivy, LB, Sister LB, I was a drug addict before. You know, I was using shabu, cocaine, heroin, atiban, Valium 5, Arten, Ribitocin, Corex, marijuana. But one day, one time, when my brother in the flesh insisted me to what? To attend something like this meeting. And I heard the gospel of salvation, the pastor reading that verses. So, that time, since then, my life was changed. Not just because of the religion, not just because of the teaching of the religion, the teaching of the pastor, but just because of that verse. Christ died. Sister Elvick, Christ died on the cross just because of your sins, just because of my sins, and just because of our sins. Nothing more, nothing less. So ito yung prayer namin na someday somehow si Sister LV ay makapakinig man lang, yung willing man lamang siyang makinig ng gospel of salvation. So this is it. This is the right moment, this is the right time. Na malaman mo, we are not talking her, we are not teaching her, or we are not convincing people to join this church. No. What we did is to share the gospel of salvation. What is the gospel of salvation? Christ died on the cross just because of your sin. Right? So, number one, Sister LV, what is sin? We emphasize the word sin. Why? Namatay ang Panginoong Yesus dito eh. No? Namatay siya dito. Now, my question is, why Christ died for it? What is the significance of his dying on the cross? Mayroon pong significance yan. Eh, hindi lang po maipaliwanag ng tao yan. Kasi, paano nila ipaliwanag? Eh, ang emphasis po ay relihiyon. Napapansin niyo ba? Now, sino po ang nagpapaliwanag nito? Eh, si Pablo. Now, kung si Pablo ang nagpapaliwanag dito, now remember that Paul was an apostle of the Gentiles. Now, we are the Gentiles. We are not the Jewish people, we are Gentiles. So, ito'y sa atin ito. Sa atin ito. Itong ginawa ni Kristo sa krus sa atin. Okay. So, titingnan natin kasi ang sin, gusto ko lang, Sister Elbe, papasahe sa iyo ano mo lang ako, yung i-monitor mo lang ako Okay po. Okay. So, ito yung Sister, ito yung languages ng Bible Hebrew, Aramaic, Greek, and Septuagint. Now, remember the Bible that hawak mo, that is a translated word of God. It is not the original languages of God.
Lagi ko sinasabi ha, pag kayo ay sumulat at hihiramin ko yung sulat at ita-translate ko ulit, ang sulat ay English, ang sulat ay Hapon. Hihiramin ko and then ita-translate ko ito, may tendency may mali. Tama? Pero Opo. pag hiramin ko yung sulat at ipa-xerox ko, walang mali. Dahil niyo, ito po ay pag-aaral. Hindi ito guni-guni, hindi ito katang-isip, hindi ito yung tinatawag na mistika o mysterious things. No. This is reality. Ang Biblia, from Hebrew, Aramaic at Greek and Septuagint, isinalin. Isinalin sa Waray, isinalin sa Bicol, isinalin sa Cebuano. So, ang tendency ho, nagkakaroon ng discrepancy. Kaya, atin lang pong linawin ito kasi wala hong panahon ang mga taong nasa relihiyon dito. Wala po silang panahon. Unang-una, ba't sila magkakaroon ng panahon? Wala naman talaga silang kaugnayan sa Diyos. Nagtuturo lang sila regarding sa Diyos, pero wala silang kaugnayan sa Diyos. Ang nagtuturo nito, yung mayroong relasyon at may kaugnayan sa Diyos. Kasi ito'y salita ng Diyos. Now, kagaya ng Cebuano, ang translation po, si Jesus ay nagpakamatay sa krus. Tama, mali? Mali po. Nag-suicide. Bible. Kaya po, aware tayo ha, mag-iingat tayo. Kasi pag sinabing, si Kristo nagpakamatay sa krus, and then therefore, ito ay Biblia, Biblia ng Cebuano. Sapagkat ito ay Bible, ang tanong, tama ba yun o mali? So, mayroong problema, mayroong discrepancy ang translation ng Bible. Kaya yung hawak mo, sister, that is a translated Word of God. It is not the inspired Word of God. Now, ipoproceed natin ang ating pag-aaral. So therefore, the word sin in Greek. Check natin, ha? Okay. Ibig sabihin, hamar, hamartia. Tingnan ninyo, ha? Hamartia. Yun yung Greek word ng salitang sin. Tingnan ninyo, ulitin ko. Bakit si Kristo namatay sa krus? Anong pakay niya? Namatay ba siya? Wala lang. Tingnan niyo, samahan ninyo ako sa pag-iisip. Kasi hindi ito binigyan ng emphasis ng relihiyon. Kasi ang relihiyon, more on gatherings. But when it comes, the truth, wala po sila noon. Kasi sila, just only a gatherings. Pagdating sa pagtuturo, wala po sila noon. Tayo po, more on tayo do sa grammatical explanation ng Bible. Kasi ang Biblia ho ay more on grammar. Hindi man maaari nag-aral ka ng English word, hindi ka nag-aral ng English grammar. Hindi man maaari nag-aral ka ng music, hindi ka nag-aral ng music theory. Hindi naman maaaring nag-aral ka ng mathematics, hindi mo naintindihan ang integral number.
Hindi maaring nag-aaral tayo ng Hebrew, Aramaic, Greek at Septuagint, hindi natin maipaliwanag what is the grammatical explanation of that word. Hindi po, bawal po yan sa church na ito. Kaya napapansin po ninyo, ako po'y galit. Pag ako'y nagtuturo, galit ako. Galit kasi ako kay Satanas. Kasi ang trabaho talaga ni Satanas, bulagin ang iyong mata, bibingihin ang iyong tainga, para hindi mo maintindihan ang salita ng tumingin man sila ng tumingin ay hindi nakakita. Makinig man ng makinig, hindi nakakarinig. Bakit? Binubulag ni Satanas. Now ngayon, kung pag-aaralan natin itong Gospel of Salvation, ito yung mag-aalis sa iyong pagiging bingi at pagiging bulag sa katotohanan. Kasi ako ay binago ng Diyos ang aking buhay, galing mo sa pagiging dakilang adik. At inilagay ako ng Panginoon sa ereyang ito at naintindihan ko, ako pala ay makasalanan. Kaya pala si Kristo namatay sa krus dahil sa aking kasalanan. That's why we are going to emphasize what is the word hamartia. Now again, hamartia, number 1 is to miss the mark. Number is to what? To miss the target. To miss the... Napapansin niyo ang tao? Gusto niyang pumunta sa Diyos. Tama, mali? Oh, ito. Ipapakita ko sa inyo, ha? This is the word sin. Sister Elbe, pansinin mo itong diagram ko, ha? Tingnan mo lang. Now, this is it. This is God. This is Sister LV. Right? Tingnan niyo, ha? Tingnan niyo. Now, Sister LV, gustong pumunta sa Diyos. Aha, tingnan mo. Gusto mong pumunta sa Diyos. Kaya, kung sino-sinong relihiyon ang iyong pinapasukan, kasi hinahanap mo ang Diyos eh. Napansin niyo ba? Papasok ka kung kanino kasi nagbabakasakali ka na yung emptiness sa puso, yung hungkag, there is something lacking in your heart. Right? That's why you're searching the way in order for you to reach God. Ganun ang tao po. Ganun. Okay, ngayon. Yung emptiness na yon, ang ibig sabihin ng emptiness na yon, isa lamang po ang pwedeng mag-complete, maglaki. Gospel of salvation. Sin. Tignan nyo, ha? Okay, now, ngayon. Sister LB ay gusto kong pumunta sa Diyos. That is religion. Look, what is the word religion? Always trying to work their way to God. Lagi silang nagsisikap. Meron silang sariling katuwiran. May sariling kagustuhan. 150,000. They have different what? Explanation. They have different beliefs. And according to them, this is the truth. This is from God. But, all in all, it is religion. What is religion? Sister LV trying to know God. Trying to reach God. And trying to embrace God. That is religion. Now, what is the responsibility of God to us? Look,
God coming to Sister LV. That is the gospel of Christ died on the cross just because of your sin. You cannot reach God, but God, one day, He goes to you and reach you. That is Christianity. That is Christian. What is the difference, Sister LV, the religion and the Christian word, the Christianity? Christianity, God coming to you, coming to me, coming to us, offering me, offering you, what? A relationship. Unlike the religion, man is always trying to work their way to God. And the problem is, paano siya makakapunta sa Diyos? Kaya lagi kang palipat-lipat. Palipat-lipat ka. Naghanap ka ng angkop sa iyo. Wala kang nang makikita eh. Mayroon kang isang makikita, the gospel of Salvation. Ito po. Kaya nga po, makikita natin, Sister LV, gusto mo ang Diyos, but you cannot. Why? Because of your sin. So what is sin? To miss the mark. To miss the target. Gusto mong markahan ng Diyos. Gusto mong targetin ng Diyos. You cannot do it. Why? You are a sinner. Our righteousness before God is a filthy rag. Wala kang katuwiran tama sa Diyos. Ang katuwiran mo ay tama sa iyo. Pero pagdating sa Diyos, wala kang tamang katuwiran. Unless you heard the gospel of what is the gospel of Christ? Sister Abby, you are a sinner. I am a sinner. We are sinners before God. That's why God gave Himself to us in order for us to know Him. That is the gospel of God. The other one, the word sin is paraptuma. Huh? Paraptuma. What is the word, Sister LB? Paraptuma. The other one is hamartia, and the other one is paraptuma. Just because of the word thing. Number one. You are traveling in a wrong direction or the wrong road. Napansin niyo ba? Napapansin niyo ba? Yung pong wrong road and wrong direction, something like this diagram. Ito. Gusto mong pumunta sa Diyos? Ay, halimbawa, si Sister LB ay gustong pumunta sa Amerika. Ba't ang bagsak niya lagi sa Japan? Gusto niyang pumunta sa Europe? Ang bagsak niya lagi sa Japan. So, Sister LB, for instance, she wants to go to that place, pero hindi siya makakarating. Yun ho ang sin. Gusto mong pumunta sa Diyos, hindi ka talaga makakarating sa Diyos. What Jesus Christ did to us, He died on the cross just because of your
Kaya napapansin niyo, ang mga tao gustong pumunta sa Diyos. Lagi, naghabol sila, naghabol. Ngayon, ang ginagawa ni Satanas, dinadala po tayo doon sa maling daan, sa maling patutunguhan. Hindi natin ma-reach ang Diyos. Hindi natin matarget ang Diyos. Kasi dinadala ni Satanas doon sa mali. Ngayon, napapansin niyo ba? Ito lang, samahan niyo ako sa pag-iisip. Samahan niyo lang ako sa pag-iisip. Anong relihiyon natin? Anong relihiyon natin? Catholic! Anong relihiyon natin, Catholic? Di ba? Lumipat ka sa isang relihiyon. Hindi ka na siyan, lumipat ka uli. Hindi ka na siyan, lumipat ka uli. Para ka nagtipak, lipat. Bakit? Hinahanap mo ang Diyos eh. There's something intilis nga eh, sa puso eh. Ang magpuno nito ay ang Diyos. Paanong paraan? Mapunan. Paanong paraan? Mapunan. Gospel, no? That's why Sister LV now she's listening. Not to me, but to the gospel, oh. Again, kindly read in English. Ito ang problema ngayon eh sa mundo eh. Ito ang problema ngayon. Pero yung mga tao kasing pinili talaga ng Diyos, gagawa talaga ng Diyos ng paraan diyan. Kasi ang pinili, Brother Jerome, right time, right age, and right place. Sister LV, if you don't mind, how old are you? 51 po. Okay. Just imagine, at age of 51, ngayon niya na-realize ang gospel of salvation. Kasi kung hindi dumating ang oras talaga ng pagtawag ng Diyos sa iyo, wala talaga ikaw pakialam. Pero pag dumating ang panahon na ikaw ay tawagin ng Panginoon, it's about time na mararamdaman mo sa puso mo na ganun pala ang Panginoon. Kasi alam nyo, ang kaya kasing magbukas sa isipan at damdamin ng tao, pag ang Biblia kasi bumanggit ng heart, pag bumanggit kasi ang Biblia ng mind, speaks about soul and, tandaan ninyo, no, yung soul and spirit po, ang may kakayanang pumihit niyan, mag-tune in yan, ang Holy Spirit, ang Panginoong Hesus. Paano niya gagawin yun? Kaya nga po siya ay namatay sa krus. Para alamin mo ba't siya namatay? Ano ang iyong gagawin? Ano ang responsibilidad mo? Nung nalaman mo ba't siya namatay? Basahin natin kung ano responsibilidad mo. Now I make, 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. Now I make known to you, brethren, the gospel which I preached to you, which also you received, in which also you stand, by which also you are saved, if you hold fast the word which I preached to you, unless you believe in vain. For I delivered to you as of first importance that I also received. That I also received. That Christ died for our sins according to the scriptures. Ito ang sikreto eh. Ito ang value. Ito ang intindihan mo kung sino ang Diyos sa balat ng lupa. Ito ang iba. Kahit ano kasama ng isang tao, pusakal na kriminal, lahat na yan, pag narinig mo ang gospel of salvation at ito'y tumimo sa iyong puso, babaguhin ka talaga ng... Alam niyo ang unang babaguhin ng Diyos sa iyo? Yung isip. Yung damdamin. Kasi hindi mo kayang, alam niyo po yung kaanyuan, pag sabing kaanyuan ng tao, ito yung soul and spirit. Hindi mo kayang
i-control ito ng mga physicists regarding physics. Ito kasi yung pinakamatalinong tao sa balat ng lupa. Ito yung bumibilang ng galaxy. Ito yung sumusukat ng mga lahat. Sila ang nakakaalam ng galaw ng mundo, outer space. Pag tinanong mo sila regarding the nature of man, ang sasabihin nila, di namin alam yun. Kasi ang may kakayanan po kasi pumihit, bumago sa isipan po ng tao, ang Holy Spirit lang. Ang Panginoong Hesus lang. Kaya, nung siya'y namatay ho sa krus, para sa ating kasalanan, the moment na napakinggan mo to, it's about time na baguhin ng Diyos ang iyong isip. Pag binago ng Diyos ang iyong isip, wala na hong ibang gagawin kung hindi sumunod at magpapailalim at magtitiwala sa Kanya. Experience po natin lahat yan dito. May mga ugali tayo, kanya-kanyang ugali. Yung pagkakilala po ng isang tao sa Diyos, kung ihambing po sa panahon, kawawa po ang tao. Ang panahon mo, pabago-bago. Kaya nga po, ang pagbabago ng Diyos ay nakakaratay, nakakabilang, nakakahimlay, doon lamang sa galaw ng Holy Spirit. Kaya, once na napakinggan natin ito at hihipuin ng Panginoong Hesus ang puso ni Sister LV, it's about time Sister LV ay magpapahinuhod sa Diyos. Doon siya magpakumbaba at aminin niya, Panginoon, ako po'y makasalanan. Wala po akong kakayanan. Tulungan po ninyo ako. Kailan kaya darating yun? Pag napakinggan mo to. Sister LB, pwede kang magtanong, ha? Sa pag-aaral, pwede kang magtanong. Salamat po. Huwag kang manahimik, ha? Kailangan maintindihan mo ang pag-aaral. Okay po, Pastor. Kailangan natin. Okay. Ano ito? Okay. Parang blackboard na parang. Ay! Good. Yan ang hinahanap ko. Gusto ko. Ang magulo. Okay, ha? Now, bago tayo papasok, Sister Elvis, sa salvation ng iyong soul at ang iyong spirit, gusto ko muna emphasize sa iyo kung ano po ang tao. Okay. Ang tao ho ay may tatlong bahagi. Man has three parts. Ang tao ho mayroong Sister LB, mayroon kang, nawala na? Sister LB, mayroon kang tatlong bahagi, ha? Mayroon kang body, soul, and spirit. Kaya mayroon kang tinatawag na physical aspects. At mayroon kang tinatawag na spiritual aspects. Ang ibig sabihin ay psychicon and pneumaticon. Psychicon regarding body and pneumaticon regarding spirit. Anong sabi ni Jesus Christ? Huwag katakutan ang pumatay ng iyong pneumaticon, rather yung psychicon, katakutan ng pumatay ng iyong pneumaticon. Kasi alam niyo ang katawan natin, wala yang kwenta, puro ya sakit, puro ya pasakit, hirap. Pag hindi ka naghanap buhay, patay. Ang katawan nakalaan sa lupa. Kasi ang katawan galing lupa. Adama. The word Adama in Hebrew word means lupa. Babalik sa lupa. Pero yung ating kaluluwa, may dalawang pupuntahan. Ha? Yun ang tinatawag na heaven and ang
ang kaluluwa ho kasi, hindi naman actually yan namamatay. Spirit, hindi man namamatay yan eh. Yan ay tinatawag na conscious yan. Pag umihiwalay yan sa katawan, mayroon pa ring isip yan. Kaso lang, kung nasa impyerno yan, basahin natin yung nasa impyerno. Yung naghihirap. Titingnan natin na. Kasi, mga tao nagsasabi, impyerno, wala namang impyerno eh. Wala namang galing doon, bumalik. Langit, wala mas. Mayroon po ang Panginoong Hesus, galing langit, bumaba, nagsabing, may langit at may impyerno. Ang may sabi may langit at impyerno, si Jesus po, hindi po tao. Ang Panginoon ho nagsabing may impyerno at ang nasa impyerno naghihirap. Sige, basa. Simulan ko po sa verse 19 ng Ako nga magbasa. Ako nga, titinan ko. Ano ba yan? King James Version? English? Then, titinan natin. Ako nga, susubukan ko nga magbasa. Para masatisfied ako sa inyo. Nasaan ba? Ito. There was a certain rich man with clothes with... mahirapan ako. Oo, ikaw na. Mahirapan ako, ang liit pala. Sige. Maliit pala, sobra. Maliit. Sige, Pastor, basa kayo. English ano. Okay, basahin ko sa Lucas chapter 16 verses Sister Nina? We have a Bible study? Lucas verses 16, ano po yung ano? 19. Sige, si sister na lang pabasahin natin para siya ay ma-satisfied. Ano? 19. 19 po. Oh. Ano po versus Luke? Luke 16? Yes. Verses 19. Pababa. 19 pababa. Sige. 19 pababa po. Okay. English po. English. Okay po. There was a certain rich man which was clothed in purple and a fine linen and furred sumptuously every day. And there was a certain beggar named Lazarus, which was laid in his gate full of sores, and desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores. And it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham as a bosom to reach. The rich man also died and was buried. And in hell he left up his eyes, being in torments, and set Abraham afar off, and Lazarus is in his bosom. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am terminated in this flame. Tinan niyo, tormented in this flame. Tinan niyo ang history ha. Namatay, inilibing. Ano ang inilibing? Katawan. Pero ang kanyang kaluluwa nasa impyerno. Siya ay nakikiusap. Kay Abraham, look, nasa tamang pag-iisip ba ang mayaman? Nung sinabi niya na even one drop of water para lang matighawan yung kanyang paghihirap sa impyerno. Lumalabas ko anong niya sa impyerno hindi mawari. Sobrang hirap. Even in the one drop of water.
Hindi alam ito ng mga tao. Kaya isinishare natin ito sa tao na may langit at may impyerno. Kasi nga po, ang pupunta po sa langit at pupunta sa impyerno, ito pong Solen, dito sa lupa, pag nainitan ka, pupunta ka ng SM. Saan pa ba? Pupunta ka ng Mega Mall or Robinson or MOA para matighawan yung pag kayo'y nasa impyerno na, wala na pong pag-asa. Hindi ka na pwedeng umalis doon. Kaya pwede mong maiwasan ng impyerno, pero hindi mo kayang umalis doon sa impyerno. Kaya ngayon pa lamang, dapat naintindihan na natin, si Satanas po, matindi ang trabaho niya ngayon. Nagtayo siya ng kung ano-ano mga grupo para mangangaral ng salita ng Diyos. Napapansin niyo ba? Balit ang mga pinili ng Diyos, hindi po kayang pigilan ni Satanas para dalhin sa tunay na choice ng Panginoon. Kaya ito po, Sister Elvie ha, ito po ang sitwasyon natin ngayon. Mayroon tinatawag na physical, mayroon tinatawag na spiritual, mayroon tinatawag na eternal. Ano yung physical? Tinan mong mayaman, namatay. Ibig sabihin, physical, the separation of your soul from the body. The departure of the soul from the body. Now, what is spiritual? The separation of your soul from God. Now, what is spiritual or what is eternal? Lifetime in hell. Pag napapasok ka nga, ang sakit. Pag napukpok mo yung daliri mo, ang sakit. Ano yung balita na? Yung babae dito. Naghiwalay ang katawan, sumabit sa Santa Rosa. O, tamo. Estudyante, nakamotor. Sumabit sa tanker, hiwalay ang katawan. Ako, wala akong problema pag namatay ka eh. Ang pinoproblema ko, pag namatay ka, sa impyerno ka. Yan ang aking problema. Lahat naman kasi tayo mamamatay eh. Sino bang nakakalam dito kung kailan mamatay? Huwag sabihin ako 61, kayo 20. Mauna ako sa inyo. Wala po. Wala nakakaalam. But, isa lang ho ang masasabi ko, ang kamatayan ay? Ang buhay ay hindi. Kailangan bago ka mamatay, na-secure mo ang iyong kaluluwa sa langit. Kasi lifetime po ang paghihirap ng mayaman sa impyerno. Hindi yun itinuturo ng relihiyon. Pag itinuturo ito, walang membro yan. Sister LB, pag itinuturo po ng Biblia, ng relihiyon, wala po silang membro. Itaga mo sa bato yan. Just imagine ho, sa time ni Jesus Christ, ilang milyon ang tao. 12 apostles lang ang pinili niya. Sa time niya, ang dami mga churches, 7 churches lang po ang binanggit ng Revelation. Ang sinabi ng Panginoong Hesus, look, malawak ang daan papuntang impyerno at marami ang pupunta doon. Look, makitid ang daan papuntang langit, kakaunti lang ang pupunta roon. Kaya napakapalad mo kung isa ka sa pupunta doon. Paano mo matitiyak? Gospel out? Hindi ho
Porket sumama ka sa church na ito, sa Diyos ka, no, mali. Kailangan magkakaroon ka ng personal na relasyon sa Panginoon bago ka dadalhin ng Panginoon sa church na totoo. Maraming man pong church na totoo, hindi lang po ito. Kung ikaw ho ay pinili ng Diyos, dadalhin ka. Di ba? So again, sister, ito yung sitwasyon ha. Physical, spiritual, and eternal. Ano ang physical? Paghiwalay ng kaluluwa saan? Bangkay. Nasa kasket. Pag mayaman, 1 million ang halaga. Pag mahirap, ay tama na yung plywood. Spiritual, paghiwalay ng kaluluwa mo saan? Sa Diyos. Malupit po yung eternal. Kasi wala na talagang katapusan paghihirap mo, kagaya ng mayaman. Now, dadako tayo. Sister LV, paano ka maligtas? Paano ka magkakaroon ng kaligtasan? Ang reliyon kasi hindi man tuturo ng kaligtasan yun eh. Ang laging in-emphasize po ng reliyon, tayo ang totoo. Tayo ang totoo. Napansin nyo nagdidebate? Yung isa hindi papayag, yung isa iba, debate. Yun ho ang relihiyon. Inaangkin nila na sila ang sa akin po, ang tama po ay ang gospel of salvation. Ay, yung iba nga, hindi naniniwala si Kristo Diyos eh. Yung iba naniniwala, marami ang Diyos. Salamat tayo sa Panginoon. Okay, nadako tayo sa kaligtasan. Sister LB, pakatandaan mo na ikaw ay makasalanan. Pakatandaan mo na ikaw ay mamamatay. Pantatlo, kailangan mo ng kaligtasan ng iyong kaluluwa. Ikaw, pagiging sinner, yung iyong kaluluwa at spirit. Kasi yun ang mahalaga yung katawan. Ang sabi ng Panginoon, wala man sa isa ng katawan eh. Ano yun natin yung katawan? Itong katawan natin kanuban. Napansin niyo, ang katawan mo natin, nagiging, kumbaga sa baril ay holster lang ng baril. Pero ang mahalaga, hindi yung lagayan, kung hindi yung baril. Sa kusina natin, mayroon tayong kutsilyo. Pag medyo mayaman-yaman, maraming laman. Pag mahirap, isa lang. Makalawang pa. Ako noon, pag ako nakapasok sa bahay ng mayaman, ako inggit na inggit eh. No, kutsilyo, ang dami oh. Kahilira. Ang mahalaga po, hindi po yung lagayan ng kutsilyo o hindi yun. Ang mahalaga, hindi yung katawan ni Sister LB, kung hindi yung kaluluwang nananahan sa kanyang katawan. Kasi ang katawan na yan, 3 days lang yan, bulok na yan. Yung kaluluwa at espiritu, impyerno yan. Lagi ko pong inalimbawa, magpakulo ka ng isang kawaling langis. Ibabad mo yung iyong kamay. Anong naramdaman nyo? Ay, hindi naman yung kamay na nasasaktan eh. Ano mo nasasaktan? Yung kaluluwa. Sumisigaw, aray ko, aray ko, aray ko, aray ko. Di ba, ang taong may cancer, ano pag terminal, nahiyaw? Nahiyaw hindi.
Hindi naman po yung katawan po ang nahiyaw eh. Ang nahiyaw po yung nasa loob ng kanyang. Kasi pag mag-depart na yung kaluluwa doon sa katawan, wala na pakiramdam yung cancer. Di ba? Sasaktan, dito, naghihirap. Dating sa impyerno, naghihirap pa din. Kaya ito yung ating ipinapangaral dito. Naghirap ka sa lupa, so be it. Huwag ka lang maghirap ang kaluluwa mo saan. Kasi dito sa lupa may pag-asa pang, ay pag nasa impyerno wala na. Kaya ang mahalaga, ang mahalaga ay yung ating kaluluwa, espiritu. Soul and spirit. Okay, basahin natin ngayon. Sister LB, Romans 6:23. Romans, Basahin mo, sister. ano po, sandali po. Romans 6:23. 6:23 po. Yes. 23. Ano to? Tagalog po? Yes, Tagalog. Sige. O kung gusto mo English, mas preferable sa yung English. English na lang. Tagalog po. Mas preferable po ako sa Tagalog sige. po. Tagalog. Okay, Tagalog. Okay lang sige. po. Okay, sige. Ito po. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Oh, stop. Stop muna tayo sila. Isa-isahin natin yan, ha? Isa-isahin natin. Opo. Ang kabayaran ng kasalanan, ang ibig sabihin, ikaw ay makasalanan. Ako'y makasalanan. Lahat ng tao sa balat ng lupa ay makasalanan. Walang hindi makasalanan. Bakit? Nung ako'y nag-Bible study, 6 na lawyers. Ang sabi ko doon sa isa, attorney, you are a sinner? No, pastor. Hindi ako makasalanan. Sabi ko sa kanya, ulit. Mamamatay ka, attorney. Ayaw naman. Oh. Holy. Kaya ka mamamatay dahil ikaw ay. Hindi pwedeng lukuhin mo yung Bible. Ang kabayaran ng kasalanan ay, tinan nyo, may langit at may impyerno. Pag ika'y namatay, pag hindi ka sigurado sa langit, mati ka sa impyerno. Ang kabayaran ng kasalanan ay, so, mayroong physical, spiritual, and eternal. Tama? Wala kang pagpipilian doon, lahat ay dadaan doon. Ang ibig sabihin, ang pagkakaiba lang dito, hindi mo na maranasan yung eternal damnation. Eternal nasa impyerno. Kung ikaw ay ligtas. Kaya nga, ang kabayaran ng kasalanan kamatayan, ngunit may conjunction po. May babala, may paalala. Ang kabayaran ng kasalanan kamatayan, subalit datapot sa mga tuwid nila ay mayroon kong pag-asa. Ano kong pag-asa? Tuloy ang pagbasa, sister. Basahin mo, sister, tuloy ang basa. Datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ako'y mamamatay. May langit at may impyerno. Subalit, tinanggap ko ang kaloob. Maraming rin nagtuturo, kaloob yan, kaloob. Mabuting gawa. Kasi sinabi ng James, ang pananaw. Magaling lang tayong bumasa, pero hindi natin naintindihan ang context. Hindi natin naintindihan ang grammatical explanation ng Greek Bible. Ang alam lang natin, marunong bumasa. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit, ang kaloob. Okay, tingnan natin. Ha? Pag sinasabi pong the gift of God, ang ibig sabihin nito ay libre. Walang bayad.
Sa GSIS, pag walang trabaho, walang bayad. Ang nurse, pag walang duty, walang bayad. Dito, hindi ka magtatrabaho, maangkin mo. Ito yung ayaw matanggap ni Satanas eh. Ito yung ayaw ni Satanas. Na naliligtas ka lang sa biyaya, hindi sa mabuting gawa. Namatay na nga siya sa kruse. Sa inyo. Supposed to be, ikaw yung mamatay sa kruse. Supposed to be, ikaw yung ibibitin doon. Hindi nga eh. Siya na nga ang gumawa para sa iyo. All you have to do is to accept the gift. Sister John 1:12. Sister LV. John 1:12. Tingnan mo. Alam niyo itong explanation ng salvation, madali pero mahirap. Madali pero mahirap. Maluloko ka dito eh. Sige, Pastor, sige. ito po, Sige po. datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap, ay ipinagkalooban niya sila ay karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid, bagay ang mga palataya sa kanyang pangalan. Ang sitanggap. Kailan niyo ba mag-aaral? Kasalanan si Brother Elo. Kaligtasan. Ang kaligtasan hindi galing sa kanya. Ang kaligtasan galing sa Panginoon, papunta sa kanya. Ano lang gagawin mo? Tanggapin mo lang siya bilang Panginoon sariling tagapagligtas. Tatanggapin lang pero mahirap. Hindi ba? Tanggap lang ang kaligtasan. Pero napakahirap eh. Ayaw kasi ni Satanas yun eh. Kasi Satanas relihiyon. Kasi relihiyon. Masaya eh. Madami. Mamatay. Si Sister Gloria, saan galing yan? UPC. United Pentecostal Church. Maranatha. Yung mga nanghihingi. Kaya mga kapatid, napaka ang kaligtasan po, aminin mo na ikay makasalanan. Aminin mo na wala kang magagawa sa iyong sarili. Naniniwala ka na si Kristo ay namatay para sa iyong kaligtasan. Nag-offer siya ng kaloob. Ano yung kaloob? Buhay na walang hanggan. Yung bagang kaloob, pag hindi mo tatanggapin, Brother Jerome, maangkin mo. O, pag bibigyan ka ng kaloob, at ayoko. Kaloob lang eh. Ayoko. Hindi mo maangkin. Pero pag tinanggap mo, maangkin mo. Ano ibig sabihin? Ako'y makasalanan. Ang kabayan ng kasalanan ay kailangan ng kaligtasan ng aking kaluluwa. Sa anong paraan ng aking kaligtasan? Pagbigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Sa anong kaparaanan? Just obey, acceptance. Now, ngayon, ito yung pinakamaganda. Pag tinanggap mo ang kaloob, ang sinabi ng Biblia, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Pangalawa, ikay maging anak ng Diyos. Dalawa po, buhay na walang hanggan, and then, maging anak ng, kaya naging anak. Yung pagsama mo sa relihiyon o yung tinanggap mo si Kristo? Tinanggap. Napakadali po, mga kapatid, na ngayon. Pag tinanggap mo, ikay naging, tingnan natin. Sister Elvie, look. Pag tinanggap mo ang Panginoon, Sister Elvie, ano yung tinanggap mo? Buhay na walang hanggan. Sino siya? Si Jesus Christ. Sino si Jesus Christ? Biyaya. Sino si Jesus Christ? Kaloob. Sino si Jesus Christ? Walang bayan. Tanggapin mo lang siya. Galit Satanas dyan eh. Mga reliyon, galit yan. Okay. So, pag tinanggap mo si Sir LV, ang Panginoong Hesus, anong sinabi? Ikay naging
Pag anak po, anong pinag-usapan dito? Relationship. Sister LV ba may anak? Wala din, para ikaw. Talaga naman kayo. Si Sister Sally pala, may anak. Okay, meron. Ang pinag-usapan nito, anak. So, ibig sabihin, speaks about relationship. Right? Si Sister Sally may 3 anak. Anong relasyon niya sa 3? Anak. Anong relasyon ng 3 sa kanya? Oh, speaks about kailan tinanggap mo si Kristo. So, hindi religion, kung hindi personal na, si Sister Sally. Ano? Siya ba'y mananatili na ina ng 3 bata? Hindi. Bakit? Relasyon. Pag tinanggap mo ang Panginoon, itong pinakamaganda pag tinanggap mo ang Panginoon, mabuhay ka mamatay, anak ng Diyos. Pag nabuhay ka, nasa flesh. Nasa laman. Pag ka, spirit, langit. Di ba pag anak, tagapagmana? Kahit 3 paso. 3 paso. Kung ang anak mo ay 3, tag-isa. Bakit? Sa 3, pag anak, tagapagmana. Ngayon, anak ka ng Diyos. Ano mangyari? 17. Sister. Romans 8. Romans 8. 17. 16 and 17. Basahin natin. Romans 8, sister. Pag ikay anak ng Diyos, tagapagmana ka. Anong mamanahin mo? Romans 8, 17. 17 po. Tama? At kung mga anak ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Kung gayon nga makipagtiis kayo sa Kanya upang tayo'y lumuwalhati namang kasama niya. Tingnan ninyo. Anak, tagapagmana. Di ba pag anak, may mamanahin, ang nagmamana itong katawan? Sa langit, ang tagapagmana, ito. Ito po ang paliwanag ng Bible. Hindi ito paliwanag ni Pastor Bihag. Ito'y paliwanag po ng Biblia. Hindi ito paliwanag ng reliyon. Walang reliyon nagpapaliwanag nito. Biblia lang po ang nagpapaliwanag nito. Ginagamit lang po si Pastor Bihag para maipaliwanag po ng maayos ang ating sitwasyon. Sister LV, willing ka bang tumanggap ng kaloob? Opo. Nanggagaling sa Diyos. Ano nga yung kaloob, sister? Buhay na walang? Hanggang. Di ba ang pinag-usapan natin relasyon? Sister, di ba may asawa? Okay. Ibig sabihin kasi, ang pinag-usapan kasi natin, relasyon. Paano kaya nagkaroon ng relasyon ng magkatipan? Sinyasan? Pagpapahayag. Tandaan ninyo, ang mag-asawa, hindi yan magkaroon ng personal na relasyon bilang mag-asawa kung hindi yan nagpapahayag ng bibig. Sister, basahin natin Romans 10:9. 10:9. Basahin mo, sister, Romans 10:9. Ito po. Sapagkat kung ipahahayag mo ang iyong bibig, si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang magmuli ng Diyos sa mga patay, ay maililigtas ka. No, tingnan ninyo. Ang pinag-usapan natin dito ay spiritual things, ha? Hindi physical. So kung ipapahayag mo, magkakaroon ka ng kaligtasan ng iyong kaluluwa. Eh, sister, ang akin hong challenge sa iyo sa umagang ito, para magkakaroon ka ng personal na relasyon sa Diyos, tayo manalangin, sumunod ka sa panalangin. Okay, sa'yo, Sister LV? Okay. Opo. Yumuko po tayong lahat. Ipikit natin mga mata. Si Sir LV, ako'y manalangin, sumunod ka sa panalangin. Panginoon, Panginoon,
Narinig ko ang mensahe, Narinig ko ang mensahe, mensahe ng kaligtasan. mensahe ng kaligtasan. Ako po'y makasalanan. Ako po'y makasalanan. Patawarin po ninyo ako. Patawarin po ninyo ako. Sa kasalanang naman ako po Sa kasalanan naman ako po sa aking mga ninuno. sa aking mga ninuno. Patawarin po ninyo ako, Panginoon. Tawarin po ninyo, Panginoon, At tinatanggap kita at tinatanggap kita bilang Panginoon bilang Panginoon at sariling tagapagligtas at sariling tagapagligtas ng aking kaluluwa. ng aking kaluluwa. Salamat sa kapatawaran. Salamat sa kapatawaran. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoong Hesus, Salamat, Panginoon Jesus, Diyos ni Abraham, Diyos ni Abraham, Job, o ni Isaac. ni Isaac. Salamat po. Salamat po Sa pangalan ni Jesus. sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen.